Nagkaroon lang kami ng sasakyan ngayon kasi yung sasakyan namin is para sa aming business na tour guide. 'Di ba nagto-tour guide kami? Anyang Chinggidol! Good morning! Ngayon ay actually kanina pa ako gising kasi biglang dumating yung biyanan ko. Oo, and kagabi kasi nag-pack kami ng aming orders, yung mga pasabay namin, nag-pack kami. So, natulog kami ni Mr. Dax ng mga 3 a.m. And si Mr. Dax, kailangan niyang gumising ng maaga kasi ngayon din yung schedule ng pa-check up ng biyanan ko. Oo, kasi parang every 6 months nagpapa-check up siya kasi inaano yung kanyang high blood. Madami din siyang maintenance. So, every 6 months, nagpupunta kami ng hospital. Pero yung hospital naman is dito lang din sa area namin. So, malaking tulong din yon. And ako, hindi ako sumama ngayon kasi, di ba, sabi ko, nag-pack kami ng mga pasabay namin. Kasi ngayong araw din na to, ipipick up siya. So ako, nagpaiwan ako ng bahay kasi waiting ako na tumawag yung magpipick up ng box namin. Oo. So, hindi ako sumama doon sa pagpunta sa hospital. Kadalasan kasama po talaga ako kahit na hindi naman talaga ako kailangan doon. Pero, gusto ng biyanan ko na kasama lang ako, bubuntot-buntot lang ako. And kadalasan, after namin pumunta ng hospital, kumakain kami ng lunch, ganyan. And ngayon nga, kanina is tulog pa ako. Tapos tumawag yung asawa ko kung tulog pa rin ba ako, kumain na ba ako. Sabi ko hindi pa. So wag daw akong kakain kasi nga nagdala sila ng burger. Ayan no, yung Burger King. Drinks na lang yung natira. And may natira pa palang doon, french fries and burger na konti na lang. Kasi bilis din makabusog. So, ayan. And si Bianan and yung asawa ko is bumalik na ulit ng hospital. Kasi mayroon siyang chinek na blood, about sa blood checking. So, umuwi muna, tapos kani-kanina na lang bumalik ulit ng hospital para makuha yung resulta at makuha na yung mga reseta na iinumin niyang gamot ulit within 6 months. So, ayun. Anyway, gumawa ako ng vlog ng video na to kasi may nagtanong sa akin sa comment section. Sabi niya, worth it bang tumira sa South Korea? So, yung aking mga sagot ay based lang po sa aking experience and hindi ko alam sa ibang tao. Pero lahat naman is yung ating pananaw sa isang bansa is depende sa ating mga experiences, 'di ba? So, yung i-share ko po dito ay tungkol lang po sa experience ko. So, for me, guys, sobrang worth it tumira sa South Korea. Bakit? Una, syempre, alam niyo naman guys na madaming Pinoy ang gustong magtrabaho sa South Korea. Bakit? Kasi malaki yung sahod dito kumpara sa Pilipinas. Kumbaga, pag sumahod ka dito, pag dinala mo ng Pilipinas or magpadala ka ng pera, malaki yung amount, 'di ba? So, 'yon, maganda 'yon. Strong yung kanilang economy. And pangalawa, yung kanilang healthcare. Sobrang nai-enjoy ko, guys. I mean, hindi naman totally nai-enjoy. Kasi ayoko din naman magkasakit. Pero kumbaga, pag nagpapa-check up ka, mabilis lang, and meron silang maganda yung kanilang, parang number two, basta isa sa mga magaganda na ang healthcare at saka yung insurance, yung Korea, isa sa mga pinakamagaganda or paano ba sabihin? Basta maganda. Maganda yung sistema nila ng health insurance dito. Kasi kahit parang wala ka na masyadong gagawin pa, magagamit mo agad yung iyong health insurance. Kunyari, magpapacheck up ka, di ba? Pag magbayad ka na nun, babawas na agad yon sa mo, yung bayarin, babawasan na agad doon yung health insurance. So, maliit lang yung babayaran mo. Pag bibili ka ng gamot, andun din yon, babawasan din yung bayad, babawasan din ng health insurance. Ganon, sobrang bilis. Sobrang walang mga cheche-breche or something, ganyan. And yung kanilang transportation, pangatlo, yung kanilang transportation, sobrang, alam mo, mai enjoy nyo talaga kasi hindi ma-traffic. May traffic naman, syempre, lalo na pag nasa Seoul ka, mararamdaman nyo din naman po yung traffic doon, yung dami ng tao doon kasi syempre capital city yon. Pero kami kasi is nasa Busan kami,
wala masyadong traffic. Mararamdaman mo yung traffic pag rush hour lang. Oo. And kung sasakay ka din naman sa mga public bus, public transportation, meron silang sariling lane. Yung mga buses, yung public buses, meron silang sariling lane, kaya yung mga private car lang yung nakakaramdam madalas ng traffic. Yes, 'di ba ngayon sa Pilipinas is mayroon ng sariling lane yung yung mga bus, 'di ba? Yung carousel, nakakatawa kasi may ganong sistema na sa Pilipinas, 'di ba? Sobrang maganda at malaking bagay 'yon sa mga taong laging gumagamit ng ng public bus, 'di ba? Kasi hindi sila kasi ito hindi ko naman sinisira ng Pilipinas. Alam mo yun, alam ko naman at sanay na tayo sa Pilipinas. Sobrang tagal ng biyahe kasi nga sa EDSA, sobrang traffic, di ba? Pagpapasok ka sa trabaho, as in, kailangan mo talagang mag-google ng ilang oras or magising ng maaga para lang pag na-traffic man, meron ka pang allowance at hindi ka malilate sa trabaho mo, 'di ba? So aalis ka na maaga sa bahay, ganon. And pag uuwi ka naman, end ng work is maaga. Ang problema, makakarating ka sa bahay niyo naman ng late dahil nga sa traffic, 'di ba? Sobrang nakakapagod 'yun para sa mga normal na tao lang na laging gumagamit ng public bus. So isa 'yun sa mga talagang nai-enjoy ko po dito sa South Korea, yung kanilang public bus na hindi masyadong ma-traffic, and na-enjoy ko po talaga kasi nga safe din po yung kanilang mga buses dito. Kahit matulog ka sa bus is wala kang isipin na, alam yon, walang magpipikpacket sa'yo, ganyan, kasi may mga CCTV yung mga nila dito, yung kanilang mga bus, so safe po, ayan. And pang-apat, ayan, syempre, yung Korea, hindi man siya 100% na safe, pero malaki ang porsyento na safe po siya at malinis. And yung malinis, hindi ko din naman sinasabi na 100% na malinis, kasi kagaya lang din po yan ng ibang bansa, pag may mga places na sobrang dami ng tao, hindi maiiwasan na may mga kalat, oo. Pero, malaking part ng South Korea, yung malilinis po talaga. So, yun din yung na-enjoy ko, yung kanilang nature, yung kanilang, yung mga parks, talagang pinagtutuunan o pinaglalaanan ng budget, yung mga parks na hindi mo na kailangan pumunta ng gym, 'di ba? Mag-walking ka lang diyan, and alam mo, magre-relax yung yung isip mo kasi ang ganda ng nature, ang ganda ng paligid. And yun nga, pag every season nagpapalit sila ng kulay, and pag may enjoy mo lang yung ganitong palit-palit ng kulay, palit-palit ng bulaklak, ng kung ano-anong flowers. Pag nasa four season na bansa ka, di ba, kagaya ng South Korea, meron cherry blossom, mga iba't ibang flowers. So, yun talaga yung isa sa mga nai-enjoy ko din po dito. And yun yung mga masasabi kong worth it na dahilan tumira dito sa South Korea, guys, ha. And about naman po sa tawag parang usapang pera, financial, mga ganyan. Syempre, disadvantage din dito, guys, kasi malaki din yung cost of living. Pero, tingin ko kahit saang bansa ka naman pumunta, is ramdam na yung yung mahal ng mga bilihin, 'di ba? Kagaya sa Korea, ramdam mo talaga kasi syempre ang gagamitin mong pera is Korean won, 'di ba? Pero advantage lang sa mga kagaya naming foreigners, kunyari, may pera kami, pwede namin ipadala sa Pilipinas, pagdating ng Pilipinas, di ba lumalaki yon. So, isa yun sa mga advantage ng mga foreigners po. Pero, pag sa South Korea ka talaga mismo tumitira, sa South Korea mo gagamitin yung pera mo, medyo kailangan mo magtipid. Oo, kasi nga, mahal din talaga yung, yung cost of living nila. Kagaya niya, kung gusto mo pagkaroon ng sasakyan. Kaya kami ni Mr. Dax, mga guys, di ba na-share ko yan? Dalawa lang naman kami, and mas okay sa amin yung nagko-commute lang kami. Nung bago lang kami ni Mr. Dax, wala kami sasakyan. Nagkaroon lang kami ng sasakyan ngayon kasi yung sasakyan namin is para sa aming business na tour guide. Di ba, nagto-tour guide kami. Pero kung kami lang dalawa ang gagamit, hindi kami bibili ng sasakyan kasi nga may insurance, yung car insurance. Siyempre, yung gasolina pa niyan, yung maintenance pa niyan, and yung parking, pag lalabas ka, minsan, mas nagkakaproblema ka pa na maghahanap ka ng parking, kasi may bayad pa yung parking. Kaysa pag nagko-commute ka, diba, parang bababa ka lang, ganun, wala ka nang problemahin maghanap ng parking, and wala ka nang babayarang parking.
Oo, so dito naman sa South Korea is kung dalawa lang kayo, wala kayong mga anak, mas okay ang magko-commute mo kung papasyal-pasyal kayo. Pero ayun nga guys, malaki yung cost of living, mahal, and sa mga foreigners na kagaya ko, syempre ang isa sa mahirap din is yung language. Oo, language barrier. Sa totoo lang, sobrang hirap po talaga. As in, sobrang hirap yung language barrier. Kaya, ako, nag-aral na ako sa Pilipinas bago ako pumunta ng South Korea. Nag-aral ako din ng 4 months lang naman para ipasa ko yung exam, and pag napasa ko yun, 'di ba, may certificate na makukuha, and isa yun sa mga requirements dati for spouse visa. Hanggang ngayon din naman, requirements din naman yun, pero may mga choices naman tayo. Pero ako kasi is pinili namin na mag-aral muna ako dyan sa Pilipinas habang nag-aantay ako na makumpleto yung requirements ng husband ko, ni Mr. Duck. So, nag-aral ako, and akala ko may idea na ako guys. Pero pagpunta ko dito, pagdating ko dito sa South Korea, as in na ano ko, parang hindi naman sobrang gulat na gulat, pero andun pa din yung shock. Kasi ang bibilis nila magsalita. Syempre, para sa ating foreigners, mabilis sila magsalita. Pero yun yung kanilang normal na speed ng pagsasalita. 'Di ba? So ako, para akong, alam mo yun, parang nag-aral na ako, pero pakiramdam ko zero yung aking understanding nung dumating ako dito sa South Korea. So isa yun sa mga problema nating mga foreigners pagdating natin dito, kahit gusto nating magtrabaho agad, yung language yung pinaka-problema, kasi hindi sila marunong mag-English. Hindi kagaya sa Pilipinas na marunong mag-English, 'di ba? Yung kadalasan sa mga tao, kahit barok-barok, at least nakakaintindi po. Dito, hindi. So, yun yung isa sa mga disadvantage. Yun lang po yung yung aking mai-share sa inyo. Overall, sa aking experience, guys, overall na pagtira ko dito sa South Korea, I am so very happy, and worth it siya para sa akin. Sobrang worth it siya kasi kumbaga sa cost of living dito sa South Korea, guys, masasabi ko naman, kung wala kang anak, syempre wala kang papag-aralin, ganyan. So, makakapagtipid kayo, and dapat yung lifestyle nyo is hindi sobrang magarbo. Kung ano lang yung kinikita nyo, dapat siya, parang i-adjust nyo. Dapat gagastos kayo na naaayon doon sa kita nyo lang. Hindi yung parang mangungutang. Kasi kadalasan guys, napapansin ko lang naman, ito lang naman yung observation ko, ang mga Koreans ay mahilig po sila sa mga bagong appliances. Pag may appliances na bago, kahit okay pa yung appliances na meron sila, papalitan na nila yan. Karamihan sa kanila, hindi ko sinasabing lahat. Pero yun lang naman ang napapansin ko. Mahilig sila sa appliances, and yun, I think isa yun sa mga bagay na alam mo yun, yung magigipit ka kasi maganda yung trabaho mo pero marami kang binabayaran monthly. Oo, yun. So, ayun, kumbaga, what I mean lang guys, sa experience namin ni Mr. Dax. Kasi talaga kami, simple lang yung buhay namin dito sa South Korea. Actually, si Mr. Dax is wala po siyang regular work. Ang trabaho lang po namin is nagpapasabay kami, and nagtutour guide kami, and itong vlogging ko, 'di ba? And wala pong kita itong vlogging ko. May kita po siya, pero siguro sa isang buwan, mga nasa $2 lang. Kasi konti lang naman yung viewers. Pero, ayun guys, bali kami is kahit walang trabaho si Mr. Dax, wala kaming monthly income na parang alam yun, yung regular income na papasok. Depende sa customer namin. So, ayun, talagang nagtitipid kami. Hindi naman sobrang tipid. Syempre, kumakain din naman kami, guys. Hindi naman sobrang tipid. Pero, alam namin kung ano yung mga bagay na pagkakagastusan lang namin. Oo. So, yung mga gamit namin dito sa bahay, kadalasan yan guys, mga, mga antik na yung gamit namin dito. Matatagal na. Pwede nang i-auction guys, mga pang-antik na. Ganon yung katagal yung mga gamit dito, pero gumagana pa sila. So hindi namin pinapalitan kasi 'di ba? Gumagana pa naman kaysa bumili kami ng bago na magkakautang kami. So yung pera na meron kami ngayon, syempre, igagastos na lang namin sa mas mahalagang bagay. So ayun guys, bali
ang pinaka-overall lang naman sa nagtanong sa akin, for me, depende sa ating sitwasyon, depende sa kung papaano ma-appreciate yung mga bagay-bagay dito sa South Korea. Pero sa akin, worth it pong tumira dito sa South Korea. So, ayun, sana nakatulong itong vlog ko. Thank you so much sa pagtatanong at sana nakatulong din sa mga ibang mga kagaya ko na asawa ng Koreano na pupunta ng Korea. Magkaroon kayo ng idea dito sa video na ginawa ko. Thank you guys! Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo dyan sa comment section and I will try my best na sagutin. And pasensya na po kasi hindi naman talaga ako totally, alam mo yun, yung sobrang madaming idea, experiences sa buhay para mas ma-share pa sa inyo. So, pagpasensyahan nyo na yung aking limited knowledge. So, ayun guys. Thank you so much. Mag-iingat po kayong lahat and God bless you. Bye-bye!